Economics News, chika! Ngayon ang broadcast! Ito ang ENN! Economics News na naman! Good evening, Chrissy! Good evening, boy! Ano naman yung suot mo, Chrissy? Maganda ba, boy? Hindi. Ikaw, boy, para kang boy bawang. Ha 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 ha! Hindi yan bawang, Chrissy. Onion yan. Moving on! Good evening, mga kapamilya! Narito na naman ang mga nagbabagang balita na nakaka-lurky. Ha ha ha! Mga kapamilya, ang mga balitang ating pag-uusapan ay tungkol sa ekonomiya. Haliya't simulan na natin. Unang balita, dalawang estudyante nagkapikunan. Nandito si Nora Honor pa sa mga detalye. Huwag na huwag kayong mangungopya, lalo na nandiyan si Sir Julius. Ay! No na! Magandang gabi mga kapamilya. Nasa likod namin ang dalawang estudyante ng informatics na nagkakapikunan. Mga kapatid, ano ba ang punot dulo ng pag-aaway nyo? Ito po kasi, nag-trade po kasi kami. Tapos ang usapan namin, babayaran ko siya ng 500 pesos. Tapos gagawin niya tong research paper ko. Kulang to yun. Ano ba yan? Pare, sabi mo 500 yung babayad mo sa akin. 400 lang yung binayad mo sa akin, di kulang din ibibigay ko sa'yo. Hindi ka marunong mag-trade eh. Tika, para maayos itong problema, dapat alamin muna natin kung ano ang meaning ng trade. Kuya Kikiam, pasok. Thank you, Nora. Magandang gabi, madam people. Dagdag kaalaman, trade means exchange of goods and services. And money is not included. Kaya kayong mga kabataan, hindi tamang ipagpalit ang mga pera nyo. At laging tandaan, matuto kayong gumawa sa sarili nyo. Back to you, Nora. Salamat, Kuya Kikiam. Kaya magbati na kayong dalawa. Back to you, boy. Napakaswerte mo naman, Nora. Dalawa pa ang fafaboss mo dyan. Moving on, mga kapamilya. Isa na namang kaalaman ng ating natutunan. Yun ay huwag magbayad ng kulang. Tama ka dyan, boy. Pero don't worry. Pag ako, check pa ang ibibigay ko. Next issue po tayo. Isang estudyante, suicidal dahil hindi niya nasagot ang tanong sa kanya ng kanyang professor sa isang grade recitation. Kalurky Tech! Ha 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 ha! Nandito tayo ngayon sa ICC Diliman kung saan balitang-balita ang isang estudyante na nagngangalang Kepweng Tralala. Dahil hindi natin makakapanayam ang bida, ay tutungo tayo sa kanyang professor upang sagutin itong mga tanong na hindi nasagot ng kanyang estudyante. Tara, pasok tayo. Okay. Good evening, sir. Anong kinaganda ng gabi, te? Ang ganda ako. O, sir, salamat. Ay, labandila ka, lurky. Nabigi naman talaga, oh. Sir, nabalitaan niyo po ba ang inyong estudyanteng muntikan ng magpakamatay ngunit dahil sa hindi lang nasagot ang inyong katanungan? Ay, oo, te. Nag-worry man talaga ako sa kanya, te. Sir, ano po ba ang mga katanungang ito? At maaari niyo rin po bang sagutin ang mga tanong na iyon upang maiwasan natin ang ganitong trahedya? O sige, ayoko man na may masayang na buhay dahil sa subject na ito. These are the questions. Question number 1. What is international trade? Answer. International trade refers to exchange of goods and services our country and another countries. The second question is why do nations trade? Answer. Because of geographical conditions and technological monopoly, countries produce various products and no one country can create all kinds of products. Kaya nagtitrade ang bawat bansa sa kapwa bansa. Kaya naman pala, suicidal. Maraming salamat Sir Jules Miranda for the time. It's my pleasure. Lagi
laging tandaan, pwedeng umabsent para iwas recitation. Iwas suicide. Back to you, Crazy. Maraming salamat, Death March. Hindi ka napingi ngayon. Ha 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 ha! Mabuti pa, Crazy, ibigay mo na ang text poll of the day. Tama yan, boy. Para sa ating text poll of the day, ano ang pinagkaiba ng taripa at kota? A. Taripa means tinapa. Kota is a plural of kuto. B. Taripa is anything that occupies space and has chocolate. Kota is a quotation para sa walang magawa. C. Taripa is a tax levied on imports or exports. Quota are used to benefit the producers of a good in a domestic economy at the expense of all consumers of the good in that economy. Mukhang mahirap sagutin yan, Crazy. Para sa ating mga kapamilya, i-text ang TP space letter of the answer at send sa 2366 for Globe and TM subscribers and 231 naman for Smart and Talk and Text subscribers. Text na! Moving on! Huwag kang atat, boy. Anyway, ito kasing bagong pakalo natin ay Econoster. Economics plus Webster equals Econoster. Ha 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 ha! Bawat araw ay may dalawa tayong terminology na bibigyang kahulugan. Kaya double purpose ang panonood ng mga kapamilya natin. Una, maaaliw. At pangalawa, ay may matutunan pa. Saan pa sila, boy? Diba? Ha 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 ha! Tama ka dyan, Crazy. Amazing ang show na i-teach. So, simulan natin yung Econoster na yan. Tama ka dyan, boy. Di na ako magpapahintay. Let's watch the Econoster section with Mr. Econoster. Now na! Good evening, Philippines. I'm Economista Pangkista Estero. So, our topic for today is walang kamatayang economics. I want you to familiarize with these two words, terms, the absolute advantage and comparative advantage. The absolute advantage and comparative advantage are two basic concepts to international trade. In economics, the law of comparative advantage refers to the ability of a party to produce a particular goods or service at a lower opportunity cost than another party. It explains how trade can create value for both. Even when one hand, the principle of absolute advantage refers to the ability of a party to produce more of a good service than competitors using the same amount of resources. So, I hope that you guys learned something today. See you.